Nandito nga kami ngayon sa Tuhian para magbuo at kasama ko ang batang makulit na si Ken at kumuha kami ng gagamba. At pagkatapos noon, uminom naman ako ng buko pang refreshing dahil mainit. At dito nga din ako nakakita ng punong nasisilaban. Yun na nga mga bes. Nandito tayo sa Tuhian para magbuo at wow, napakaganda ng panahon, napakainit. Yun nga lamang sa sobrang init, pati kilik-kili at singit-singitan mo pinapawisan na din. Diyos ko, pag hindi talaga nag-ininom ng tubig, matitigba ka na lang sa isang tabi. Umaga pa nga lang to, pero yung pawis ko talagang tumatagaktak na. Diyos ko, yung init talaga nakakapangit. Pero dahil mukha tayong pera, kailangan natin to para may pambayad tayo sa parcel. O yaminin nyo bes, meron ka din parcel na padating bukas. O di bagat hindi ko na to hihingin sa aking asawa at meron akong pambayad. At dahil nga mabilis yung magtatapas kaya si natatay nagpapahila na. At ito nga batang to nakakita ng malaking gagamba, ipapakuha niya daw sa akin. Meron nga siyang daladalang lalagyan dyan at dyan niya pinapalaga. Diyos ko, muntik pa talaga siyang makatakas, buti na lang dinampot ko na. Awan mo naman sa batang to at sa daming gustong paglaruan yung talagang ganyang malalaking gagamba pa. Pagkatapos ko nga mahuli yung gagamba, balik na tayo dito sa pag-iipon. At ang nakakatawa nga mga bes, napakadaming bunga ng niyog, buwig-buwig talaga sa isang puno. At dahil kumuha sila ng buko, kaya ayan, hihigop muna tayo ng sabaw. Diyos ko, wag nyo napansinin yung itsura ko, talagang hindi na maitsurahan. May amos pa. At dahil nga hindi pa mainit, kaya masarap pang kainin yung laman ng buko saka yung kanyang sabaw. Hinihigop-higop ko na nga yan na para akong patay gutom na hindi pa nakakakain ng almusal. Kaya nga ngayon yung asawa ko, dahil may pasok siya, kaya ako ang humalili sa kanya. Sayang pa naman pag hindi ako sumagpi. O, diba? Ganun talaga, bes. Bawal na tatamad-tamad ngayon. Madami tayong mga bayarin. At maya-maya nga lang meron ditong dumadalit na puno. Awan ko kung anong tawag dito, nalimutan ko na. Aliw na aliw nga ako dyan dahil napakabango ng kanyang amoy. Pati nga tong si Sir Larry, tuwan-tuwa din. Sa inyo mga bes, anong tawag ng ganitong puno? Nalimutan ko na kasi, sorry na. Tinalamang at hindi talaga siya dumalit ng malaki kung hindi palalayasin sigurado kami nito ni tatay. Ang bango niyo mga bes, amoy Vicks baga siya. Basta mabango siya, hindi siya masakit sa ilong. Binigyan nga ako dyan ng konti ni Kuya Larry at talagang sininghot-singhot ko talaga siya. Basta kung nakakaamoy kayo ng Vicks, ganun-ganun yung amoy niya. Yan yung pinakandagta ng puno na yun. Ngayon nga lang din ako nakakita ng ganyan, kaya talagang ako'y aliw na aliw. Ganito nga yung itsura niya mga bes sa malapitan, o di bagat ang itim pero mabango. Nadini nga din si Kyle at saka ang kanyang mama at nag-iipon sila ng mga palapa. O di bagat pang 4 na natin yan mamaya, charis. Dami nga ng bunga ng langka dito pero ayaw ko nang kumuha niya, nadala na ako ng magulay ako nung last. Kulay pula ba naman yung kanyang laman, hindi masarap gulay. Dahil nga kumaulit sila ng buko kaya ako'y humigop ulit ng sabaw. At yun, pagkatapos, tanghalian time na. Pagkatapos ng kumain, diretso ulit kami sa pag-ipon. At tuwan-tuwa nga ako sa bunga ng